Si Varvados ay ang pinakadakilang Demon Lord sa mundo, ngunit nang siya'y muling mabuhay, naging ordinaryong tao siya sa gitna ng gubat. Nasa kanya pa rin ang kanyang kapangyarihan at mabilis siyang naging pinakamalakas na mago sa buong mundo. Ang hindi nagbago ay ang kanyang kakayahang makipagkaibigan. Matapos mawala ng matalik na kaibigan bago magsimula ang kwento, nagdesisyon siyang sumuko at manatiling payak sa buhay. Sa hinaharap, muling nabuhay si Varvados bilang batang si Ard Meteor. Sa kanyang bagong pamilya, ipinagdiwang nila ang kanyang ikasampung kaarawan. Simula pagkasilang niya, ginugol ni Ard ang lahat ng oras sa pag-aaral ng mahika at pagsasanay upang maging pinakamahusay na martial artist sa mundo. Pagkatapos ng 10 taon ng pagsasanay, napansin niyang wala pa rin siyang kaibigan. Nang marinig niya ang mga bata sa labas ng kanyang bintana, ginamit niya ang lahat ng kanyang talino at sumigaw, "Maging kaibigan niyo ako." Ngunit inisip ng mga bata na pangit siya kaya tumakbo sila. Napahiya si Ard, ngunit nagdesisyon siyang subukan muli. Nilapitan niya ang 3 babae sa bayan, ngunit dahil sa kaba, bumagsak siya sa gitna ng eskinita. Nang makita siya ng mga babae, natakot sila at tumakbo. Sumigaw si Ard, "Harapin niyo ako. Ako ay isang taong may kultura at gusto kong bumuo ng kwento kasama kayong lahat." Tinawag siya ng mga babae na pangit at nakakasuklem at tumakbo sila. Frustrado, ginamit ni Ard ang kanyang kapangyarihan at winasak ang buong gubat sa galit. Habang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, kinausap niya si Allhide kung paano makakagawa ng kaibigan. Payo ng mayor, maging mabuti sa lahat ng makakasalamuha. Ipinayo rin niya tungkol sa kanyang anak na babae, ngunit nagdesisyon si Ard na respetuhin lahat ng babae na kanyang makikilala. Isang araw, narinig niya ang sigaw ng isang babae sa gubat. Nakita niya ang isang higanteng lobo na nakikipaglaban sa isang babae na may pilak na buhok. Karaniwang mapayapa ang nilalang na ito, kaya naisip ni Ard kung iniilaw lamang niya ang galit sa lobo. Ginamit ng babae ang kanyang mahika at pinasok ang lobo ng isang napakalakas na kidlat na winasak ito agad. Lumiko siya at nagulat nang may batang nakamasid sa kanya. Nilapitan siya ni Ard at sinubukan siyang purihin, ngunit hindi ito nagustuhan. Tinawag niya itong flatter than a surfboard. Lahat ng pagsisikap ni Ard ay bumabaligtad kaya ginamit niya ang kanyang ultimate weapon at nagtanong kung gusto niyang maging kaibigan niya. Sa halip na tumakbo, sinabi ng babae ang salitang friends. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng sagot. Patuloy siyang nagsumikap, ngunit sinabi ng babae na imposible silang magkaintindihan at tumakbo siya palayo. Umalis si Hina sa luha sa kanyang ama at sinabi ni Ard kay Allhide na ang payo niya ay kasing useless ng mukha niya. Ngunit nakita niya si Irina at naisip niyang ito na ang tadhana. Sa mga sumunod na linggo, determinado si Ard. Kahit anong gawin niya, tumatakbo si Irina palayo. Sa kaarawan niya, binigyan niya ito ng bulaklak ngunit sinunog ito ni Irina at tinawag siyang creep. Sa gabi, napatay ni Irina ang isang oso gamit ang mahika, ngunit napansin niyang pinapanood siya ni Ard. Sinabi niya na tutulungan siyang umuwi, ngunit tumakbo pa rin si Irina. Sinundan siya ni Ard at sinabi na, "Parang buwan ka, mas maganda ka pa kaysa sa anumang buwan sa mundo." Sa madaling salita, gusto kita at gusto kitang maging akin. Madali o mahirap, ikaw ang pipili. Tumakbo pa rin si Irina. Ngunit hindi sumuko si Ard. Pag-uwi niya, naisip niya na subukan ko na ang tula at kanta pero hindi ito gumana sa nakaraang buhay ko. Habang nakahiga, narinig niya ang sigawan. Ang mga goblin ay sumalakay sa nayon. Ang mga babae na tumanggi sa kanya ay hinahabol ng goblin. Napag-isip ni Ard na ito ay maaaring nararapat lang sa kanila. Tinulungan siya ng kanyang ama laban sa goblin at sinabi ng mayor na nawawala si Irina simula umaga. Napagtanto ni Ard na maaaring siya ang dahilan kaya nangako siyang hanapin ito at bumalik. Lumipad siya at nagulat ang dalawang lalaki. Sa gitna ng gubat, napaliligiran si Irina ng goblin. Tinukso siya ng mga ito at naalala niya ang lahat ng bullying at pangungutya na naranasan niya. Nagdesisyon si Irina na sumuko at itinapon ang kanyang sandata. Tumalon si Ard patungo kay Irina. Tinawag siya ni Irina sa pangalan niya sa unang pagkakataon at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Ipinahayag ni Ard na gusto niyang iligtas siya mula sa mga mahihina at mapanganib na goblin. Binalaan siya ni Irina na tumakbo na, pero hindi umatras si Ard. Inaktiban niya ang kanyang kapangyarihan sa kidlat at winasak ang lahat ng goblin sa kanyang daraanan. Binalaan niya ang leader ng goblin na tumakbo kung gusto niyang mabuhay. Inilunsad ng goblin ang kanilang atake, ngunit sa isang tingin lamang, pinasabog ni Ard ang mga ito. Napagtanto ng leader ng goblin ang panganib at muling pinasabog ni Ard sa pamamagitan ng kanyang tingin. Lumapit si Ard kay Irina at tinanong kung maayos siya, ngunit nagtataka lang siya kung bakit siya iniligtas. Ang gusto niya lang ay mamatay dahil matagal siyang nag-iisa at nasaktan. Ipinahayag ni Ard na naranasan din niya ang kalungkutan at pagka-isolate.
Lumuhod siya at nangako na hindi na niya pagtataksilan ng isang kaibigan dahil sa nakaraan niya na pagkanulo niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang bumuo ng walang hanggang pagkakaibigan kay Irina. Sinubukan ni Irina na ibahagi ang kanyang lihim pero nag-atubili. Tinanong niya si Ard kung ipapangako niya na magiging kaibigan niya magpakailanman at hindi siya pagtataksilan. Nangako si Ard sa pangalan ng Demon Lord Barbados at tinanggap ni Irina ang pangako. Ilang taon nang lumipas, nakahiga si Ard sa kama nang dumating si Irina para gisingin siya. Tinanong niya kung bakit biglang pumasok ang isang babae sa silid ng lalaki. Sinabi ni Irina na gusto niyang magsimula ng kwento at handa na siyang sumali sa akademya ng mahika. Pumunta sila sa punong guro. Natuwa ang punong guro na makilala ang dalawang anak ng tatlong bayani, ngunit nadismaya si Ard dahil gusto lang niyang maging ordinaryong tao. Ipinahayag ng punong guro na narinig niya ang kwento kung paano nila nailigtas ang bayan sa pamamagitan ng pagsira sa mga goblin, kaya exempted sila sa pisikal na pagsusulit. Tuwang-tuwa si Ard. Nang tingnan nila ang mga resulta, nanguna si Irina, ngunit wala ang pangalan ni Ard sa listahan. Sa mas malapit na pagsusuri, napansin niyang 0 ang kanyang score. Isang posibilidad ay may nagnanais na pagtawanan siya. Ngunit lumapit ang punong guro at binati siya. Lahat ng sagot ni Ard ay lampas sa talino, 0 lang ang nakuha niya dahil mali sa modernong pagsusuri. Hinihikayat ng punong guro ang lahat ng estudyante na matuto mula kay Ard at ibinunyag na ang kanyang mga magulang ay ang mga dakilang bayani na nilabanan ang mga plano ng dragon. Tuluyan nang nagbago ang plano ni Ard na maging ordinaryo. Isang misteryosang babae ang nakamasid habang kasama si Irina. Nagtaka si Ard kung bakit hindi niya alam na ang kanyang mga magulang ay dakilang bayani, ngunit sinabi ni Irina na masaya siyang makasama sa kanyang kinabukasan. Pagpasok sa klase, gusto ng lahat na makipagkaibigan sa kanila. Frustrado si Ard na hindi siya pwede maging background character, pero masaya siyang makakakuha ng kaibigan. Narinig ni Ard ang sigaw ng isang lalaki sa sulok. Sinapak ng lalaki ang isang babae, at sumigaw si Irina na tigilan ng pambubuli. Ang lalaki ay si Araldo, at ang babae ay alagad ng kanyang pamilya. Sinabi ni Araldo kay Irina na huwag makialam sa kanyang pamilya. Sumugod si Ard at sinabi na mali iyon at dapat humingi ng paumanhin ang lalaki. Hinamon siya ni Araldo sa isang duel. Lumapit ang guro para pigilan ang gulo, pero nakilala ni Ard ang tinig at kasuotan ng babae, si Olivia, isa sa mga tagasunod ni Barbados. Alam ni Olivia na seryoso na ang sitwasyon. Sinabi ni Ard na mukhang maganda pa rin siya tulad ng huling beses na nakita niya. Napansin ni Olivia na may kakaiba at tinanong kung saan sila nagkakilala. Pumayag si Olivia sa duel at hiniling kay Ard na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng field. Sinubak ni Araldo si Ard sa pamamagitan ng magic summoning circle at energy attack. Pero hindi nasaktan si Ard dahil gumawa siya ng magic wall. Pinuri siya ni Olivia at sinabi na bawiin niya ang sinabi niya, pero sinabi ni Ard na basura ang atake. Galit si Araldo at muling naglunsad ng fireball, ngunit pinrotektahan ni Ard gamit ang magic shield. Nagulat si Araldo dahil na-neutralize ang mega flare niya, ngunit para kay Ard, simpleng flare lang iyon. Ipinahayag ni Ard na dati rin siyang nagpapanggap sa mga spell names para maging cool. Galit na galit si Araldo at naglunsad ng 12 dosenang flares. Pero pinrotektahan ni Ard ang lahat. Napansin ni Ard na ang mga atake ni Araldo ay simpleng flare lamang. Ipinakita niya ang totoong Giga Flare at agad na nawala ito sa snap ng daliri ni Ard. Paliwanag niya kay Araldo, iyon ang totoong Giga Flare at hindi niya dapat kalimutan kung sino ang tunay na Giga Chatties. Sinabi ni Irene sa pink-haired girl na ipaalam lamang kung mambubuli muli si Araldo. Humingi rin ng paumanhin si Ard sa pagiging medyo bata nang sirain niya si Araldo. Inusisa ni Olivia kung paano nagawa ni Ard na gamitin ang dalawang spell sabay. At ipinaliwanag niya na sanay siyang mag-activate ng 12 dosenang Demon Lord rank spell sabay. Ipinakita ni Olivia na kahit double cast ay lost skill na at pinangalanan niya na kukunin ang impormasyon kay Ard gamit ang kanyang malalakas na magical cannons. Isang linggo ang lumipas, sinabi ni Olivia na magsimula na ang formation ng 3-person party. Nagtipon ng lahat kay Ard at Irina, ngunit napansin nilang nag-iisa ang pink-haired girl. Hinimok siya ni Irina na sumali sa party at humingi siya ng pahintulot. Ipinakilala niya ang sarili bilang Jenny, isang succubus, at nagpasalamat sa kanila sa pagligtas sa kanya. Ang misyon nila ay hulihin ang isang black wolf. Nang harapin nila ang unang wolves, sinunog ni Ard ang mga ito. Ang misyon ay balatuhan sila, ngunit nahirapan si Ard kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Humingi ng tawad si Jenny. Ngunit sinabing tuturuan siya ni Ard upang madagdagan ang kanyang kumpiyansa. Tinanggap ni Jenny ang alok. Ipinakita ni Ard ang kanyang magical ability at ipinaliwanag ang special technique na kayang mag-cast ng magical circles remotely.
Pinakiusapan niya silang huwag isiwalat ang lihim. Naimpress ang mga babae at tinuruan niya silang tandaan ang teknik. Tinangka ni Jenny at nagawa niyang talunin ang monster. Niyakap niya si Ard at sinabi na handa na siya. Napunta sila sa isang labyrinth na pinaniniwala ang lair ng Minotaur. Hinarap ni Ard ang monster, pinrotektahan gamit ang daliri at tinamaan ng remote magic spell. Ipinaliwanag niya na kaya nilang mag-cast ng daan-daan sa magic circles nang hindi nagagamit ang mana. Sinunog niya ang Minotaur at hiniling kay Jenny na ihulog ang huling atake bilang pagsasabing palm sa kanyang nakaraan. Pinuri ni Ard si Jenny sa pagkatalo ng monster at niyakap siya ni Irina upang batiin sa tagumpay. Iniharap nila ang sungay ng Minotaur kay Olivia. Ipinaliwanag ni Jenny na ang legendary script magic ni Ard. Na tanging si Barbados lamang ang nakagamit ang dahilan ng kanilang tagumpay, tinukso ni Araldo si Jenny, ngunit humarap siya at pinilit humingi ng paumanhin. Tinulungan sila ni Irina at pinataob si Araldo sa huling eksena. Nagtawanan sila ni Ard, Irina, at Jenny, masayang nagdiriwang ng kanilang araw. Habang naglalakad si Ard sa paaralan, naisip niya na mapapalayas siya kung mabubunyag ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Lumapit si Jenny at tinanong siya kung pwede ba silang mag-date. Naguluhan si Ard kung bakit ang babaeng may malalakas na magical cannons ay nagtatanong sa kanya ng ganoon, pero bago pa siya makasagot, sumingit si Irina at humiling rin na makasama sa date. Nag-isip si Jenny at pumayag, sinabing sa tingin niya dapat gumawa si Ard ng harem kung kaya niya. Nang ipaliwanag ni Jenny kung ano ang harem, sinabi ni Irina na hindi niya papayag ang magkaroon si Ard ng ganoon sa loob ng sinehan. Nanood si Ard ng pelikula tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Nang inihanda ni Barbados ang kanyang espada, naramdaman ni Ard na may dalawang shields na sumusuporta sa kanya at niyakap siya ni Irina. Nagsimulang idro ang espada, at sa parehong oras, hiningi ni Lydia kay Barbados na huwag lumaban. Para kay Ard, kakaiba ito dahil dating mas matapang si Lydia kaysa sa kanya. Nang matapos ang pelikula, natuwa si Ard na hindi na siya konektado sa dati niyang miserable na buhay. Habang naglalakad sila sa Plot Development District, nakakita sila ng grupo ng lalaki sa isang alley na nag-uusap kung paano patayin ang Reyna gamit ang magical sigil. Nagpasya si Ard na sundan sila at napunta sa sewer. Habang palihim na sumusunod, nakita nila ang malaking magical circle sa pader. Napagtanto ni Ard na naipit sila nang harangan sila ng grupo ng bandido. Pinindot ng leader ang magical sigil at sinubukang sunugin si Ard. Ngunit nagpatuloy siya sa gitna ng apoy at winasak ang sigil. Sinabi niya na walang makakaharang sa kanyang date at naglunsad ng malaking spell ng kidlat sa lahat maliban sa leader. Nag-transform si Ard bilang demon at naglunsad ng malaking kidlat patungo sa kisame at tumakas ang demon. Sinabi ni Ard sa mga babae na susundan niya ang demon, ipinakita na kaya niyang lumipad at sinimulang habulin ang demon at sunugin ito. Nang makalabas ang demon sa butas, nakita nito ang isang bata at ginamit bilang shield. Nagpanik ang mga villagers. Sinubukan ni Ard ipaalam na siya ang anak ng pinakamalakas na mage at ipinangako na tatalunin niya ang demon. Ngunit ipinakita ng demon na may hostage siya at ilusyon lang ang lahat. Sinubukan ng demon ang Chain of Lightning, ngunit ginamit ni Ard ang Flash of Babel at winasak ang demon. Paglapag sa lupa, nagpasalamat ang ina ng bata at lahat ay humanga sa kanyang lakas. Kinabukasan, nagkaroon si Ard ng audience sa Reyna. Naisip niya na may sobra itong elegance at beauty at nag-isip kung paano ito pakikinabangan. Tinawag ni Irina ang Reyna na Rosie at sinabi na nami-miss niya ito. Nagulat lahat sa pagiging disrespectful ni Irina pero sinabi ng Reyna na lifelong friends sila at hindi niya papayagan na pigilan siya. Sinabi ng Reyna kay Ard na gagawin siyang asawa niya. Gusto kita at gusto kita ngayon. Pwede natin gawin ito ng madali o mahirap, nasa sayo ang pagpili. Sabi niya. Humiling siya ng seed sa harap ng lahat pero sinabi ni Irina na kay Ard lang ito habang excited si Jenny na makasama sa kanyang harem. Napagod ang Reyna sa sitwasyon kaya in-promote na lang siya kay Ard sa Pentagon class. Alam ni Ard na magdudulot ito ng problema kaya humiling siya na taasan ang budget ng kanyang academy. Na-appreciate ng Reyna ang malasakit niya sa iba kaysa sa sarili kaya binigyan siya ng parehong mataas na titulo at dagdag na budget. Samantala, nagtipon ng mga evil mages para planuhin kung paano tatalunin si Ard. Alam nilang hindi siya kayang tapatan ng babaeng gusto sirain ng buong mundo. Kinabukasan sa paaralan, may babae na nagpahayag ng pagmamahal kay Ard. Humingi siya ng paumanhin dahil ayaw niya ng side chick at inalok ang babae na manatili sa friend zone. Napagtanto ng babae na virgin si Ard at sinubukan siyang turuan ng leksyon pero dumating si Irina at handang sirain ang buong field kaya tumakbo ang babae. Nang subukan ni Ard pasalamatan si Irina, lumayo ito. Gabing iyon, nagtaka si Ard kung ano ang nagawa niya para magalit si Irina.
Pero na-distract siya ni Jenny, pumasok sa kanyang kwarto at inalis ang lahat ng plot armor niya. Masaya si Jenny sa popularidad ni Ard pero ayaw niyang ibang babae ang makuha ang kanyang first time. Sinabi niya na pwede siyang gawin anumang gusto niya. Nakita ni Irina na marahil na-offend niya si Ard kanina kaya pumasok siya sa wardrobe. Ginamit niya ang charming evil eye para i-enchant si Ard at na-paralyze ang katawan niya. Nakita ni Irina ang dalawa, sumigaw at tinawag si Ard na back air, halos sinira ang natitirang dalawang brain cells niya at umiiyak. Sinabi ni Jenny na dapat tigilan na bago lalo niyang kamuhian si Ard. Nainis si Irina at sinabing kasalanan niya yon dahil lahat ng babae sa academy gusto siyang habulin. Sinabi ni Ard na tumahimik at lumuhad para sa kanya. Lumuhad ang dalawa at pinapatawad silang magkausap. Bago pa man makapagpatawaran, sinabi ni Professor Jessica na huminto dahil sa darating na tournament. Ipinahayag niya na dapat maglaban sila, ang mananalo ay magiging professor. Ipinaliwanag ng professor na gagawing professor ng headmaster si Ard. Nang sinabi ng mga babae na hindi sila interesado, sinabi ng professor na magkakaroon sila ng cool uniforms at tinanong kung gusto nilang makita. Pumayag sila at nangako na susunugin ang isa't isa para makita si Ard sa uniform sa tournament field. Nasa judging panel si Allhide kasama ang mga magulang ni Ard. Galit siya dahil si Olivia ay nakaupo pa rin sa tabi niya. Nang dumating ang turno ni Irina, nagdasal si Ard na matalo siya para hindi siya maging professor. Naglaban si Irina at ang kalaban niya ay naglunsad ng fireball, ngunit naiwasan niya ito. Nang makita ni Irina si Ard na nagdadasal, bumalik ang kanyang kumpiyansa at ginamit ang script magic na itinuro ni Ard. Napalibutan niya ang kalaban ng magical circles at winasak ang energy nito gamit ang fire magic, nanalo sa laban. Sumigaw siya kay Ard na nanalo siya. Habang bumabalik sa pwesto, pinuri siya ni Jenny, pero sinabi ni Irina na excited na siya makita siya sa finals. Nagpatuloy ang matches, at pareho nilang natalo ang lahat ng kalaban hanggang sa finals. Naalala ni Allhide ang hirap na dinanas ng kanyang anak at nanatiling tahimik sa halip na magdiwang. Nang magsimula ang finals, may misteryosong lalaki na nag-transform bilang demon na may pakpak. Marami pang demon ang lumitaw at nagsimulang pumutok ang mga bombs sa stadium. Habang lumalaban sina Jenny at Irina sa demons, sinubukan ng isa na saktan si Jenny, pero hindi sapat ang depensa niya at nahulog. Pinutok ni Irina ang demon, tinulungan si Jenny na bumangon, ngunit nang mahawakan nila ang isa't isa, isang higanteng spark ang sumabog sa lupa at nagsimulang bumuo ng isang golem. Sa harap nila, sinubukan ni na Irina at Jenny gamitin lahat ng kanilang magical energy laban sa golem. Pero hindi ito natitinag. Bago pa ito makalapit, dumating si Allhide para ipagtanggol sila gamit ang kanyang magic. Nagsimula siyang gumawa ng tornado para buhajin ang golem, at habang pinapalakas niya ang kanyang kapangyarihan, nagsimulang mabasag ang golem hanggang tuluyang nagkapiraso. Natuwa si Irina na ganoon ang lakas ng kanyang ama, pero natuwa rin si Professor Jessica dahil ayon sa plano ang lahat. Biglang sinaksak niya ang kanyang ama mula sa likod. Nagulat silang lahat kung bakit niya ginawa iyon. Pero ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo, siya pala si Ellard, ang hari ng mga dragon, at planado niya ang lahat para makuha si Jenny. Sinubukan ni Jenny ilabas lahat ng kanyang magic para mabigyan si Irina ng pagkakataong makatakas, pero itinaboy siya ni Ellard gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang papatayin na sana siya, lumapit si Irina para pigilan siya, pero itinaboy din siya ni Ellard. Nakiusap si Irina na huwag saktan ng kanyang kaibigan, kaya ginamit ni Ellard ang kanyang mga pakpak at dinala si Irina palayo. Hapon iyon, gumaling si Allhide gamit ang magic ni Ard. Pagkagising niya, sinabi niya na dinukot si Irina ng hari ng mga dragon. Nangako si Ard na i-rescue siya, kaya dinala siya ni Allhide sa pinakasekreto sa bansa, ang Royal Treasury. Habang wala si Ard, tinanong ng ama kung nag-aalala siya kung matutuklasan ni Ard ang katotohanan tungkol kay Irina. Ipinaliwanag ni Allhide na buong buhay ni Irina ay nakulong para itago ang kanyang sikreto. Pero nagbago siya matapos makilala si Ard. Nagtaka siya kung kakayanin ni Ard ang katotohanan. Naalala ni Irina ang pangako nila na magiging magkaibigan sila. Nang sinubukan niyang sabihin ang kanyang sikreto, nawala si Ard pagkatapos niyang magpahayag. Sa sandaling iyon, nagising siya na nakatali sa isang magical orb. Sinabi ng dragon na gusto nitong inumin ang dugo ng kanyang pamilya at ipinakita ang Orphan of Chaos na magagamit ang kanyang dugo para i-resurrect ang isa sa mga evil gods at maabot ang layunin nitong sirain ang mundo. Sumigaw si Irina na darating si Ard para sa kanya, pero tinanong siya ni Ellard kung mananatili pa rin siya sa tabi ni Ard kapag nalaman ang katotohanan. Nawala ang barriers at handa na ang orphan ta-attack.
Sa kabilang panig ng mundo, naghanda si Ard gamit ang superhero outfit para iligtas si Irina at sinabi kay Jenny na gagawin niya ito, kaya maghanda na lang ng dinner dahil babalik siya bago magdilim. Bago lumipad, sinabi niya na dapat magpatawa at magbiro silang tulad ng dati. Lumipad siya gamit ang kanyang bots. Nang subukan ng orphan na umatake gamit ang tentacle, biglang sumabog ito. Tumingala ang lahat at nakita si Ard na lumilipad. Paglapag sa lupa, naglabas siya ng siyam na magical casts at pinagbuhusan ng magic ang orphan. Pagkatapos, pinalaya niya si Irina at niyakap siya nito habang nagsabi na takot siya buong oras. Nakita ni Ellard kung paano kumapit si Irina kay Ard at ang excitement ng kanyang desperasyon ay nag-trigger sa transformation niya sa dragon form. Sinabi niya na huwag masyadong magalak dahil ang tunay niyang pangalan ay Laval, ang totoong royalty, at dala niya ang dugo ng mga evil gods. Pero sinabi ni Ard na wala iyon kahalagahan sa kanya, para sa kanya, si Irina ay mabait at matapang, parang anak sa buhay niya, kaya hindi niya patatawarin ang sinabi nito. Galit si Ellard at naglunsad ng magical strike kay Ard. Pero nakatayo si Ard gamit ang kanyang spear bilang shield. Nagpatuloy si Ellard sa pag-atake, pero sinabi ni Ard na bantayan ang mga paa nito. Paglapag ni Ellard, inilunsad ni Ard ang fire blow para sunugin ito sa lugar. Binigyan niya ng babala na malapit na ang kamatayan ni Ellard at pinapakita ang kanyang spear na itulak ito sa langit. Natuwa si Irina na nakaligtas si Ard pero alam niya na hindi pa tapos ang laban. Mula sa langit, nag-transform si Ellard sa kanyang final form at naghanda para sa final assault. Inilabas lahat ng enerhiya sa magical breath. Sinabi ni Ard kay Irina na mas gusto niyang huwag siyang manood sa labanan. Hinawakan ni Ard ang statue bilang shield at ni Lydia bilang espada, at inihagis ito sa langit habang sinusundan ang dragon.